Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muntik nang mapasubsob sa semento si Alex nang masagi niya ang pasong may nakatanim na halaman na hindi niya napansing nakabalandra sa gitna ng dinaraanan niya. Natumba ang paso at nabasag. Sino ba ang siraulong naglagay ng paso sa gitna ng daraanan ko? Nayayamot na ikiniling niya ang ulo at matagal na pumikit upang kalmahin ang sarili. Nakakaramdam na siya ng pagkahilo dahil sa maraming alak na nainom niya. Inaantok na rin siya dahil 10 oras na ng gabi. Nang tumilat siya, nakagat niya ang ibabang labi at natapik ang noo nang mapagtantong wala pala sa gitna ng daan ang paso kundi nasa gilid ng footpath na dinaraanan niya. Ibig sabihin lang niyon, hindi natuwid ang paglalakad niya dahil sa kalasingan. Inayos niya ang sarili. Kagagaling lang niya sa isang bar sa bayan kung saan pilit niyang nilango ang sarili sa alak. Naisip niya na baka sa pamamagitan niyon ay pansamantala niyang makalimutan ang kirot sa puso niya dulot ng paghihiwalay nila ng kasintahan niyang si Robbie. Dahil sa masaklap na pangyayaring iyon, ay tila huminto sa pag-ikot ang mundo niya. Si Robbie ang inspirasyon niya sa lahat ng bagay mula nang makilala niya ito. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya iniwan ito. She thought their relationship would last forever. Ang akala niya ay sila na ang pinaka-perpektong magkasintahan sa buong mundo dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. She loved him so much and Robbie loved her too. Never silang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Matinding pangunawa ang ibinibigay nila sa isa't isa. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagkahiwalay sila. Ang masakit at hindi niya kayang tanggapin ay magdadalawang taon na silang magkasintahan. Nagpaplano na silang magpakasal sa susunod na taon. Tila nawalan na ng kahulugan ang buhay niya nang bigla itong makipag-break up sa kanya nang hindi niya alam ang totoong dahilan. Kusang nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya nang maalala ang dating kasintahan. Noong nakarang araw lang niya nalaman na nasa ibang bansa na ito at tuluyan na siyang iniwan. She was crying with so much pain again. Wala naman siyang napala sa paglilibang at paglalasing. At the end of the day, umiiyak pa rin siya mag-isa at iniisip ang dating kasintahan. Oh Robbie, I miss you honey. Umiiyak na bulong niya. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad at tinungo ang silid niya. Her name was Alexis Joy Sarmiento. She was 24 years old and a young fashion designer. She was known for her natural talent in designing clothes. Madalas na rock icon at famous artists ang kanyang mga kliyente. Looking perfect was easy for her. Living in a perfect life with her career as a fashion designer and being a smart and brave woman was her secret to reaching the top. Marami ang humahanga sa kanyang tapang at abilidad, lalo na sa fashion industry. Sumikat siya dahil sa kanyang pagsisikap. Kahit kailan ay hindi siya natakot sumugal at sumuko sa mga kalaban niya dahil mas challenging, mas ginaganahan siya sa trabaho. Marami na rin siyang nalagpasang ilang sikat na fashion designer sa Pilipinas at unti-unti na rin nakikilala sa iba't ibang bansa. Wala na nga siyang mahihiling pa sa buhay. Nasa kanya na ang lahat. Successful career, magandang mukha, matangkad, mayaman, at higit sa lahat, perpektong love life. Masayang masaya siya sa buhay niya. At ang higit na nagpapasaya sa kanya ay ang kanyang nobyong si Robbie
na dati niyang modelo. Likas sa binata ang pagiging palakaibigan, kaya nagkalapit agad ang loob nila sa isa't isa. Mabilis nahulog ang loob niya rito. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nang magtapat ito ng pag-ibig sa kanya at naging sila. Masaya ang naging relasyon nila. At dahil first boyfriend niya ito, labis niya itong minahal. Dito niya itinuon ang lahat ng atensyon niya. Robbie was her priority in life. At iyon ang pagkakamali niya dahil nang mawala ito at iwan siya, parang namatay na rin siya. Nagtungo siya sa isang lugar na makakalimutan niya ang lahat ng magpapaalala sa kanya sa dating nobyo. Nasa Candelaria, Quezon siya, sa bahay ng kanyang ninang Flory. Kadarating lang niya roon noong isang araw. Iyon na ang pinakatahimik na lugar na maaari niyang puntahan. Alam niyang magkakaroon siya roon ng peace of mind. Ang ninang Flory niya ang isa sa mga pinakamalapit na tao sa kanya, bukod sa sariling pamilya niya. Kapitbahay pa nila noon ang pamilya nito sa Maynila. Araw-araw siyang nasa bahay ng mga ito. Nagkahiwalay lang sila nang lumipat ng tirahan ang mga ito sa Candelaria. Alam ng ninang niya kung ano ang problema niya, kaya nang dumating siya sa bahay ng mga ito noong isang araw, ay asikasong-asikaso siya nito. Nasa vacation trip na ito kasama ang ninong niya, kaya siya lang at ang mga kasambahay ang nasa bahay. Hindi na niya binuksan ang ilaw nang makarating siya sa silid niya. Dahil sa pagod, walang anumang nahiga siya sa kama. Ni hindi na nga niya nagawang makapagpalit ng damit at hubarin ang kanyang sapatos. Basta ang gusto lang niya ay makapagpahinga. Pagkapikit niya ay kaagad siyang nakatulog. Nagising si Josh sa tama ng sinag ng araw na nagmumula sa siwang ng bintana. Umaga na pala. Ilang segundo muna siyang nag-in-in sa kama. Pagkatapos ay nag-inat-inat pa siya bago bumangon. Ah, what a beautiful morning. Nakangiting sabi niya. Ugali na niyang magising ng maaga kahit paggabing-gabi na siya nakauwi kagabi. Pagbaling niya, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang may katabi siya sa kama. Sa pagkagulat ay nahulog siya sa kama. Kakapiraso na lang pala ang nahihigaan niya. Mabuti na lang at hindi siya malikot matulog, hindi katulad ng katabi niya na sinakop na ang buong kama niya. Pinagmasdan niya ang babae at napangiwi. The woman looked like a gothic witch. She wore a black dress and black shoes with black and red accessories. She looked like a rebel given her sense of fashion. Hindi niya ma-describe ang mukha nito dahil sa makapal at kumalat na makeup nito. Who the hell is she? What is she doing in my room? Nayayamot na bulong niya. Wala siyang natatandaan na may katabi siya sa pagtulog kagabi. Tumayo siya. Gigisingin sana niya ang babae, ngunit kumilos ito at bumangon. Mukhang may nararamdaman ito dahil tutok nito ang bibig at tiyan na parang, oh no! Sambit niya. Bubuhatin sana niya ito para dalhin sa banyo pero huli na. Nasukahan na nito ng tuluyan ang kama niya. Nalukot ang mukha niya nang lumukob ang maasim na amoy sa buong kwarto. Kadiri! Naiinis na bulalas niya. Nakatakip ang ilong. Sa wakas ay napansin siya ng babae. Nakakunot noong napatingin ito sa kanya. Kapag kuwan ay iginala nito ang paningin sa buong kwarto. Maya-maya ay tumayo na lamang ito bigla at basta na lamang lumabas. Nabugnot na siya ng tuluyan sa ginawa nito kaya sinundan niya ito. Naglalakad na ito sa hallway nang abutan niya at kaagad na pinigilan ito sa braso. Hey! Who the hell are you? Galit na tanong niya rito.
Umagang-umaga ay pinapainit nito ang ulo niya. Umuwi siya sa mansyon nila dahil ang akala niya ay magiging mapayapa ang pakiramdam niya roon. Subalit heto at mas sumama yata ang pakiramdam niya dahil may isang balahurang babae ang sumira ng napakagandang araw niya. Nang tumingin ito sa kanya, napangiwi siya nang makita ang hitsura nito sa malapitan. Humulas na ang make-up nito. Ang itim na eyeliner at mascara nito ay kumalat na sa gilid ng mga mata nito. Ang itim na lipstick ay lagpas sa mga labi nito at napakagulo ng buhok nito kaya tila nagmistula itong baliw na bruha. Okay, I'm sorry. Happy now? Tila nang aasar pang sabi nito. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at pumasok sa kabilang kwarto. Bahagya siyang natigilan nang maisip na pamilyar sa kanya ang boses nito. Gayunman, naiinis na nakuyom niya ang mga kamay habang nakatitig sa pintong pinasukan nito. Who the hell was she? Hindi ba nito kilala kung sino siya sa mansyong iyon? Makikita nito, palalayasin niya ito. Halos iuntog ni Alex ang ulo niya sa dingding ng banyo habang naliligo. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit kahit broken-hearted siya sa dating nobyo at nasa stage ng pag-move on, ay hayun at may kakaiba siyang naramdaman nang masilayan niya ang napakagwapong mukhang nakita niya ng umagang iyon. Kahit nakakunot ang noo ng lalaki, hindi iyon nakabawas sa lakas ng dating nito. At bakit hindi niya kayang hindi pansinin ang kagwapuhan nito? Ito lang naman si Josh Cortez, the very first man she fell in love with. Matagal na panahon na niyang kinalimutan ang pag-ibig niya rito, pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagmalfunction ang buong sistema niya nang makaharap niya ito kanina. Kahit bumilang na ang mga taong hindi sila nagkikita, mukhang hindi pa rin pala nawawala ang pakiramdam niyang iyon dito. Isa pa, napakalaki ng ipinagbago nito. Ang nerd at weird teenager noon ay nagmistulang Greek god sa kagwapuhan ngayon. Lalong naging kaakit-akit ito sa paningin niya. Oh my! What's happening to me? Gusto niyang sabunutan ang sarili. Hindi na siya nahiya. Naroon siya para magmukmok sa dating nobyo pagkatapos ay ibang lalaki kaagad ang iniisip niya. Pero paano naman ako makakapag-isip ng maayos kung naroon pala si Josh? Tapos ginalit ko pa siya. Ngayon na nga lang ulit kami nagkita. Bakit ba kasi ginalit niya si Josh? Hindi kasi niya alam na mali pala ang napasukan niyang silid. Kung bakit kasi magkatabi sila ng silid at saka hindi naman niya alam na dumating na ito. Kahapon ay nagkausap pa sila ng ninang at ninong niya bago umalis ang mga ito patungo sa Singapore para magbakasyon. Walang nabanggit ang mga ito na uuwi si Josh, ang uniko iho ng mga ito at ang best enemy / first love niya. Noong dumating siya sa mansyon ng mga Cortez noong isang araw, ay napag-alaman niyang 3 buwan nang nasa Davao ang binata dahil may kontrata ito sa mga mayamang businessman. Josh was a landscape architect. Marami na itong natamong tagumpay sa larangang iyon. Napag-alaman niya sa ninang Flory niya na may sarili na itong architectural firm sa Maynila. Bihira na rin daw itong umuwi sa bahay ng mga ito dahil may sarili na itong bahay at lupa sa Tagaytay. Noon pa man ay hindi na sila magkasundo ni Josh dahil palaging mainit ang dugo nito sa kanya. Malimit kasi niya itong asarin noong magkapit bahay pa sila sa Tandang Sora. Malapit din ito sa pamilya niya. Sa katunayan, matalik na kaibigan ito ng Kuya Tristan niya at siya lang ang hindi kasundo nito. At naiinis siya dahil crush na crush pa naman niya ito noon, pero kung ituring siya nito ay tila hindi siya nag-e-exist sa mundo. Napakasuplado at napakasungit nito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon
ay hindi pa rin ito nagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Hay naku, bakit ko ba siya iniisip? Nakapag-sorry naman na ako sa kanya. Tsaka, narito ako para maglibang at makapag-move on, hindi para pagkaabalahan siyang isipin. Bulong niya. Kung ayaw niya sa akin, pwes, magtiis siya. Hanggang naroon siya ay wala itong magagawa dahil binigyan siya ng permiso ng Ninang Flory at Ninong John niya na magstay roon hanggang kailan niya gusto. Hindi na lang niya papansinin si Josh para hindi sila magkaproblema. Nagtaka si Alex kung bakit nakalabas ang lahat ng gamit niya. Umalis lang siya sandali ng mansyon upang magtungo sa bayan at bumili ng mga personal na gamit. Medyo nalibang din siya sa pamamasyal sa park sa bayan kaya tanghali na siya nakauwi. Pero pagbalik niya, iyon ang bumungad sa kanya. Nakita niyang nakasalansa na lahat ng maleta niya sa kama at naroon na ang mga damit niya na sa pagkakaalam niya ay nakatiklop na sa loob ng built-in cabinet. Balak niyang magtagal sa mansyon dahil alam niyang matatagalan pa bago siya makabalik sa Maynila. Kailangan muna niyang makapag-move on bago siya bumalik sa dati niyang ginagawa. May pumasok na isang kasambahay sa loob ng silid. Nang akmang bibit-bitin nito ang mga gamit niya, ay sinita niya ito. What are you doing? Saan mo dadalhin ang mga gamit ko? Nagtatakang tanong niya. Nahihiyang tumingin sa kanya ang babaeng katulong. Sa sasakyan po ninyo. Nagsalubong ang mga kilay niya. At bakit mo dadalhin sa sasakyan ko? Hindi pa naman ako uuwi. Aniya at hinablot dito ang maletang hawak nito. Napayuko ang kasambahay. Pasensya na po ma'am. Napag-utusan lang po ako ni Sir Josh. Baka mawalan po ako ng trabaho pag hindi ako sumunod. Bakit? Ano ba gusto niya mangyari? Bumalik na raw po kayo sa pinanggalingan ninyo dahil hindi raw niya gustong may ibang taong kasama sa mansyon. Sagot nito. Uminit ang bumbunan niya sa inis, subalit pinigilan pa rin niya ang sarili sa harap ng kasambahay. Ganoon? Sira pala ang tuktok ng amo niyo eh. Nanggigigil na sabi niya at nagmarcha palabas ng silid upang hanapin si Josh. Nakita niya kaagad ito sa garden. Naglalagay ng fertilizer sa mga halaman. May katulong naman itong dalawang hardinero kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinapagod nito ang sarili nito sa pagbubungkal ng lupa. Stupid man. Naiirita siya tuwing maiisip ang ginawa nitong pagtataboy sa kanya. Kung palayasin siya nito ay tila ibang tao siya. Josh! Malakas na tawag niya na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Nakapamaywang pa siya sa pintuan ng lanay at mataray na nakatingin dito. Natigilan ito. Maya-maya ay tumingin sa kanya. Nakakunot noong tumayo ito. Biglang nag-iba ang dating nito habang papalapit ito sa kanya. Tila tumigil sa pag-inog ang mundo at nawala ang lahat ng bagay sa paligid niya. Tanging ito lang ang nakikita niya. Parang may malakas na puwersang bumabalot dito na nagpapalakas ng dating nito. As if in slow motion, dahan-dahang naglakad ito patungo sa kanya and God knows kung paano nagulo ang buong nervous system niya. Oo, gwapo na ito noon sa paningin niya, pero mas naging attractive ito ngayon. Yes, indeed as he walked under the sun in his plain white t-shirt and maong pants. He was the most gorgeous man she had ever met. Kahit marungis ang mga kamay nito dahil sa lupa at putik na kumapit sa mga iyon at nagaktak ang pawis sa mukha at katawan, still, he looked so sexy and yummy. May kung anong init sa katawan ang lumukob sa kanya. Hindi niya alam kung ilang sandali siyang na-mesmerize at natigilan habang nakatitig dito. Natauhan lang siya nang magsalita ito. Noon lang niya napansing nasa harap na niya siya.
Are you done studying my features? His tone was sarcastic. He also looked intimidating. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Nang matiyak niyang ayos na ang pakiramdam niya, ay bumalik ang katarayan niya. Namaywang siya sa harap nito. Alam kong mainit ang dugo mo sa akin noon pa man at ganoon din naman ako sa'yo. Pero hindi ako makapapayag na palayasin mo ako sa bahay ng ninang ko ng ganoon na lang. Mataray na panimula niya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Tila hindi siya maintindihan. Napansin din niya na tila sinisipat nito ang buong mukha niya na tila pinafamiliarize siya. Hoy, Josh Cortez, nagpunta ako rito para magbakasyon at hindi para makipagbangayan sa'yo. Hindi na ako ang dating Alex na nagkakandarapang mapansin mo at pwedeng sungit-sungitan at pagsupladuhan dahil hindi na ako makakapayag na gawin mo yun sa akin. Lalong kumunot ang noo nito. Kapag Juan ay saglit na natigilan. Nainis siya sa reaksyon nito. Kung ayaw mo makita ang mukha ko, pues, huwag mo akong tingnan dahil hindi rin kita gustong makita, no? Nang gigigil na wika niya. Sa huling sinabi niya ay nagbago ang reaksyon nito. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito at ngumiti ng nakaloloko. Tila inaasar siya. Really? But the way you were looking at me a while ago, parang iyon ang gusto kong paniwalaan. Seems you want to eat me. Sarkastikong saad nito. Umawang ang bibig niya. Napahiya sa sinabi nito. Masyado ba siyang halata? Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang tinalikuran nito at bumalik sa pwesto nito kanina. Naiwan siyang natitigilan. How's my sweet Alex? Tanong ng ninang Florinia na kausap niya sa telepono. I'm okay here, ninang. Kaya lang may asungot. Nakasimangot na sagot niya. Alam niya na kahit hindi niya ito nakikita ay nakangiti ito. Don't mind him, iha. Kung mainit man ang ulo niya, iyon ay dahil sa trabaho niya. Paliwanag nito. Nakarating na dito ang pagbabangayan nila ni Josh noong nakaraang araw. Hindi na rin naman bago sa ninang niya ang tungkol sa hindi nila pagkakasundo ng anak nito. Mga bata pa lang sila ni Josh ay galit na sa kanya ang kinakapatid. Na, ang sabihin nyo, ipinanganak nyo na siyang Biyernes Santo ang mukha, kaya hayun, hanggang sa pagtanda ay daladala niya. Tumawa ito ng mahina sa kabilang linya. Hindi naman siya ganyan kapag pinag-uusapan ka namin noon. Tahimik lang siya at hindi siya mukhang galit sa'yo. Sus, ipinagtanggol niyo pa ang uniko iho ninyo? Kahit ano pa ang sabihin ninyo, masama ang ugali niya pagdating sa akin. Kung ayaw niya sa akin, ayaw ko rin sa kanya. I'm sorry, Ninang, but that's how I feel. Muli itong tumawa ng mahina. Ganyan-ganyan kami ng ninong mo noon. Magkaugali ang mag-amang yan. Baka naman hindi lang kayo nagkakaintindihan ni Josh. Hay naku, never kami magkakaintindihan dahil makita pa lang niya ako, nakasimangot na siya. Hindi naman kagwapuhan. Don't forget, Alex, the more you hate, the more you love. Panunod yun ng ninang niya na sinundan nito ng tawa. Nalukot ang mukha niya. Hindi lang kayo nabibigyan ng pagkakataon ni Josh na magkausap ng matino dahil inuunahan mo siya ng pang-aasar. Ayan ka na naman, ninang. Binibuild up mo na naman ang binata mo. Ay naku, matagal ng panahon na nabulag ako sa anak ninyo. At saka, puppy love lang yun. Nakalimutan ko na siya. Miss na lang ang natitira sa akin para sa kanya. Pero pakiramdam niya ay mas sa sarili niya iyon sinabi. Alam niyang hindi totoo ang mga huling sinabi niya. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there
For better or worse, till death do us part. Pakanta-kanta pa si Alex habang pababa siya ng sasakyan. Mula nang dumating siya sa bahay ng mga Cortez, ay gabi-gabi na siyang nagliliwaliw at nililibang ang sarili. At sa gabing iyon, as usual, lasing na naman siya. Ang paglalasing lang naman ang tanging paraan niya para makalimutan niya kahit paano si Robbie. "Where have you been?" a voice said behind her. Napahinto siya sa akmang pag-akyat sa hagdan at mabilis na nilingon ang nagmamay-ari ng baritonong tinig na iyon. Nabanaag niya ang isang pamilyar na bulto na bahagya lamang natatanglawan ng liwanag na nagmumula sa nakasinding chandelier. Josh was sitting on the stool chair at the other side of the wine bar. Alex was stunned for a moment when she was trapped by the most attractive dark eyes that she had ever seen. "Sa tabi-tabi lang," sagot niya. "Do you know what the hell time it is?" he asked irritatingly. Bahagya siyang nagulat sa inasal nito. Hindi niya alam kung nag-aalala ba ito o nagagalit dahil umuwi siya ng 10 oras ng gabi. Well, mas paniniwalaan niya ang huling naisip. Siguradong umuusok ang ilong nito dahil hindi na naman ito gusto ang ginawa niya. Kailan nga ba nagustuhan ni Josh ang lahat ng ikinilos at ginawa niya? Tinaasan niya ito ng kilay. "Nakapag-aral ako kaya alam ko. Marunong akong bumasa ng oras. If you'll excuse me, gusto ko nang magpahinga." Sarkastikong saad niya at tinalikuran ito. Hindi pa man siya nakakaisang hakbang ay muli itong nagsalita. "If you want to stay in our house, you should follow the rules. Isa sa mga ipinagbabawal ko ang umuwi ng 10 oras ng gabi, lalo na at nakainom. Is that clear, Alexis Joy?" he said in serious tone. "What? No way," she groaned. She wanted to protest but she knew it was no use. Nakikitira lang siya sa bahay ng mga ito, kalabisan naman kung pati ang rule sa bahay ay suwayin niya. "Okay, fine." Her tone was bored. "Good. Nagkakaliwanagan na pala tayo. Huwag mo nang uulitin yan dahil mapipilitan akong paalisin ka ng bahay namin sa ayaw at sa gusto mo." Alex rolled her eyes. "Tapos ka na bang mag-orient sa rules? Kung tapos ka na, magpapahinga na ako." Hindi ito nagsalita, kaya tumalikod na siya at naglakad na paakyat ng hagdan. Buwisit na Josh yun. Pati paglilibang ko pinakikialaman. Naiinis na bulong niya nang makahiga sa kama. But in all fairness, ibang klase talaga ang karisma nito ngayon. Umaapaw. Nakakalimutan niya ang galit niya rito kapag kaharap at kausap niya ito. Nakatulog siya na si Josh ang huling nasa isip. Tila aso't pusa itong si Alex at si Josh. Palagi na lang silang hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Maging maayos kaya ang pakikitungo nila sa isa't isa gayong magkasama sila sa iisang bahay? Abangan natin sa susunod na kabanata.